Ay, magandang gabi mga friend. Parang walang mangyayari sa impeachment ni Sara. No, to si Sayad. Parang ma-acquit. Oh. Kasi ito, nagtitipon-tipon na yung mga handang sumuporta sa kanya sa 2028 election. No. Parang parang kinukondisyon na nila yung tao na ma-acquit si Sara. Parang ganoon. Para sa akin pakinggan nyo Bago ang susunod na halalan, nagsimula kahit mahigit 2 taon pa bago ang susunod na halalan, nagsimula na ang pagpapakita ng suporta ng ilang grupo para sa posibleng kandidatura ni Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Mahigit 20 organisasyon mula sa iba't ibang sektor ang nagtipon sa San Juan City upang ipahayag ang kanilang pagsuporta sa ikalawang Pangulo. Si Almar Forzuelo para sa detalye ng balita. Nagtipon sa Green Hills, San Juan City ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte isang araw bago ang paggunita sa ika-1 taon mula nang arestuhin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinawag ang pagtitipon bilang National People's Forum na dinaluhan ng mga lider mula sa iba't ibang organisasyon at sektor kabilang ang simbahan, Muslim community, riders groups, youth groups at iba pang civil society organizations. Sa naturang pagtitipon, inilunsad din ng ilang grupo ang panawagang pagbabago sa kasalukuyang pamahalaan. Paglulunsad din po ito ng isa sa pinakamalawak. Ito, si Eric Tulis. Ito siguro maging spokesperson. Kung sakasakaling, swerte. Ayoko na magsalita ng salita na swerte. Ito tsura, yun. Yan. Parang walang kwenta sa kaling mga kaso, Pagtitipon ng mga leaders piyansado lang ito, di ba? ng mahigit 20 organisasyon na ang layunin ay ipanawagan at tuloy-tuloy na ipanindigan ang Marcos, resign ka na, alis ka na, ayaw na ng sambayanang Pilipino sa iyo. Ayon naman kay dating kongresista Jing Ayop, no? Ano lang yan, piyansado na dinakip po yan ng inciting to sedition yata, kaso niyan. Oo. Tuloy-tuloy lang siya, Ras, Pangulo ng Kampilan ng Mamamayang Pilipino, layunin ng forum na ilunsad ang kilusang susuporta sa kandidatura ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Ngayon, makikita nyo itong Tatay Digong for Inday Sara 2028 movement. We're looking at this as a political campaign movement. Kasi nag-announce na ng ating Vice President that she will be running si Jing Parasuto for the presidency. Natural, maski matagal pa yon, ang puso natin ay para sa kanya. Hinihikayat natin ang bawat isa na mag-umpisa na tayo to lay the ground for the Vice President to become President. Ayon naman sa tagapagsalita ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan na si Atty. Ferdinand Topacio, nararamdaman umano ng publiko ang galit at pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon dahil sa umano'y kawalan ng respeto sa batas. Ang unang-una po nating suliranin ay lawlessness. Hindi po visit ka, nung panahon ni Digong ang lawlessness. Si Digong ang law. Wala nang iba. nagalang ang batas. Bakit ko nasabi yan? Sino ba hindi gumalang sa batas? Tanga. Tanga-tanga rin to si Topacio. Kaya nga nandun yung amo mo sa dahig dahil hindi niya ginalang ang batas. Ang human rights. Ano siya ngayon? Crimes against humanity kaso niya. Ano ba to mga to? Nakakilabot mga boss? Unang-una, yang doktrinang Bendalo ay parang na-institutionalize na. Na-institutionalize na nga talaga ng panahon ni Digong yan, Bendalo. Hindi na hinuhuli, pati barilin nyo na lang ng barilin. Kaya nga doon yung amo mo Tingnan nyo na lamang ang nangyayari. Yung kay Tatay Digong, kita nyo naman, yun ang pangunahing ehemplo ng Bendalo.
Kinundi na rin ng ilang leader ng organisasyon ang Gago talaga, no? Kaya nga siya nando doon eh, dahil sa nagbendalo siya eh. Kaya nandun yung tatay digong mo, dahil sa nagbendalo siya. manoy lumalalang korupsyon sa bansa. Nandito kami sumuporta sa launching ng Tatay Digong for Inday Sara Movement 2028. Kasi nga nakikita natin grabe ng korupsyon sa ating bansa. So kami para masigurado Ay na, matatanda na to, no? ang panalo ni Inday Sara, lalaban kami hanggang 2028, no? Para mapalitan yung pamahalaan natin. Yung bangag na administrasyon na walang silbi, kundi pangurap. Tangina, no? Hindi kaya kinikilabutan tong mga kampon ni Dugong na to sa mga pinagsasabi nila, no? Kot lang ng ating pera ng kaban ng gobyerno. May ilan ding nagsabing dapat umanong imbestigahan ang mga ulat ng katiwalian na lumulutang sa pamahalaan. Yun ang problema, no? Marami nang naglatangan, may mga ex-marines na mga sundalo na nagbulgar sa mali-malitang pera doon sa mga politicians, mga congressmen at sino-sino pa yung nandyan sa poder. Pero wala. Talagang kung magsalita sila, kala mo napakalinis ng gusto nilang ipalit, ano? Tangina. Okay. Ay! Walang nangyari. So, sana dapat pansinin ito kasi ito ang kinakailangan ng mga tao na dapat imbestigahin. Kung sino ang may sala, dapat ikulong. Sinabi rin ng ilang leader Kaya nga nandun yung ano mo eh. Kaya maski yung amo mo, yung pinapatakbo ninyo, iniimbestigahan din yan. May sala nga yan eh. Di dapat ikulong, ano? Kailangan lang mapatunayan. Kaya lang mukhang sa galaw nitong mga to, mga friend, talagang ayon sa aking bolang kristal, eh mukhang walang mangyayari rito. Gastos lang to. Yun nga, mabubulgar lang kung gaano kawalang niya ang nangyari noong panahon nito si Sara bilang DepEd at saka hanggang ngayon, pati panahon ng mayor siya, kung mailalabas yung mga bank accounts nito si Sara Duterte na matrabaho ng AMLAC, no? na ang kanilang advokasya ay suportahan ang mga polisiya at pamumunong kanilang nakikita sa dating administrasyon. Regarding with our advocacy principle on this connection, ang amin lang pinaglaban nito is itong grabing issue na ngayon dito sa Ano to? Ano kaya nito ni Duterte? Sigfred Duterte, kapatid siguro to. ating Pilipinas nating mahal. Itong korupsyon, mga issues regarding especially in particular itong mga ongoing increases of the current prices of our basic commodities. Grabe na, sobra na. So what we did are trying right now is we are going to extend our 100% support for Inday Sara. Ayon naman sa ilang religious leaders, naniniwala silang may pagpapatuloy ang mga programang sinimulan ng dating administrasyon kung mananalo si Duterte sa susunod na halalan. Suportahan ko ang Duterte administration, most especially that Ano to? Dr. Jo Marie Jaos. Ano to? Salamin nga ako. Bumabasa, malilit eh. Jerome. Ano to? Dali baka mabasa ko o sakaling maglalagay ako ng reading glass. Ano to? Religious group din to. Ano ang grupo naman ito? Founder to Jesus, the Alpha and Omega Ministry Global. Puta. Founder ng Jesus, the Alpha and Omega Ministry Global. Puta, ba to? Pinoproteksyon. Ang kinakampanya niya, puta. Mga may sira sa ulo. Puta, wala. Vice President Sara Duterte na tatakbo bilang isang presidente sa year 2028 na nakikita po natin ang legasya ng ating Tatay Digong. Ilan na kaya naloko itong ano na to?
Itong sekta na naman na to. Hala. Na siya po ang magbibigay ng kabaguhan sa ating bansa at naranasan Hindi ba naririnig yan, Pastor? Founder ka pa naman na siya ay magiging presidente ng impyerno. Puta ng mga to. Klaseng mga tao to. Oh? po natin yun. So kaya po ang masasabi ko lang, while still there's time, we need to work for our country, our beloved country, to support this movement. Samantala, sinabi ng isang organizer na patuloy nilang palalakasin ang kanilang mga grupo sa iba't ibang rehiyon bilang paghahanda sa 2028. Parang sigurado na walang mangyayari dito sa pagkaka-impeach kay Sara o makukumbik sa Senado. Parang walang mangyayari. Oo. Ayon sa kanilang mga mentalidad, hindi natin masabi. Sa Kongreso, talagang may impeach. Yung Senado ang problema eh. Remember, 16 daw ang bumoto ron ng mga senatong na pumapayag sila na mapauwi na si Duterte. Na wala rin nangyayari. Nag-hearing sila ron para yun, magbutuhan sila na payag sila na umuwi na si Duterte at house arrest na lang. Elections. Meron po tayong bawat departamento ng gobyerno na upang kontrolin. Pero nakokontrol ba ni Bibi? Ano to? Founder ng Inday Cares. Hindi niya po nakokontrol kasi hindi niya po alam. Kaya po ang kampiyan ng mamamayang Pilipino, tayo po, ipinaparating po natin na dapat po tayo magsama-sama dahil meron pa po tayong panahon at araw na darating po ito dahil kami po ay patuloy na nanalangin sa Panginoong Diyos na ibibigay niya po ang karapat-dapat sa bansang Pilipinas. Tangina, no? Hindi nangingilabot itong mga kampo ni Duterte nito, no? Gagamitin yung Panginoong Diyos. No? Nananalangin daw sila. Tangina, mga friend. Anong klaseng mga uring nila lang to? Sinabi na nga ni Digong, no? Sasampalin niya sa Satanas. At doon kayo lahat niya sasama. Wala talaga, boss. Nagpahayag din ng suporta ang ilang leader mula sa Muslim community para kay Vice President Sara Duterte. BP, kahit saan ka makarating, kasama mo kami hanggang ngayon. Ito yung mga kampi siguro ni Kimo. Kasama niya kami. Hindi namin siya iwanan. Nagpasalamat naman si Vice President Sara Duterte sa mga organisasyon at volunteer groups na patuloy na nagpapakita ng suporta sa kanyang advokasya. My deepest gratitude goes to the leaders, members, and volunteers of parallel support groups for your tireless commitment to our shared vision for the Philippines. Ang lakas ng isang pamumuno ay hindi nasusukat sa mga titulo, kundi sa alab ng puso ng mga taong naniniwala sa ating adhikain. Maraming salamat sa inyong paninindigan at tunay na pagmamalasakit sa ating bayan. Ibalik natin ang tapang at malasakit. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Para sa Diyos sa Pilipinas. Utay na mga boss. Putang ina kayo. Putang ina mo. Putang ina mo. Ito yung gusto nilang presidente ng mga ungas. Kayo ang humusga at mag-isip kayo ng mabuti. Yung presidente ng impyerno. Pagdating nila doon, ako pa rin yung presidente ng impyerno. God me to hell. Go ahead. Napansin mo na ba kung gaano kaiba magsalita si VP Sara Duterte? Parang laging galit, laging may banta, parang may tinatagong dilim. It's punchy. It's going to hell. You just try and drag me to hell. Then, listen, I want a bloodbath talaga. Hindi ito normal. At kung iniisip mong joke lang yan,
Hindi. May mga nagsasabing si VP Sara ay konektado sa isang lihim na grupo. Illuminati, isang kulto, isang samahan ng mga makapangyarihan. Kapalit kapangyarihan, katahimikan, kaluluwa. At kung titingnan mo ang kilos at pananalita niya, parang may ibang espiritu na ang may hawak sa kanya. Kawawa ang bayan natin dahil ang pangalawang pinuno ng bansa ay baka hindi lingkod bayan kundi lingkod dilim. Huwag kang manahimik, huwag kang magbulag-bulagan. I-share mo ito. Ikaw ang humusga. Si VP Sara, Illuminati? Grabe. Pagdating nila doon, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Yung God Miguel. Ito pa yung sa mga Duterte. Nagparamdam dahil sa may kailangan lang. Ang laki-laki ng sahod mo. Kahit hindi ka magtrabaho, hotel mo na lang. Maganda pa. Ito, si Bato. Matapos lumiba ng ilang buwan, nagparamdam si Senator Ronald Bato de la Rosa at humiling na magamit ng kanyang pamilya ang Senate Mansion sa Baguio City. Sa kanyang sulat kahapon kay Senate President Tito Soto, sinabi niyang nais ng kanyang pamilya na tumira sa Senate Mansion ng ilang araw para sa isang fundraising event ng AFP. Inirefer ni Soto ang hiling ni de la Rosa kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Kapal din ang mukha nito si Bato. Anong klase kaya mga uring tao ito? No, mga friend? Hindi ito tao eh. Kung miyembro sila ng kulto ni Digong. Pero sabi ni Mendoza, hindi mapagbibigyan ang request dahil dapat kasama ang senador bago payagang tumira sa Senate Mansion. May pagkukumpuni rin daw ngayon sa Senate Mansion. Hindi na dumadalo ng sesyon si De La Rosa mula noong Nobyembre matapos umugong na may ilalabas na arrest warrant laban sa kanya ang International Criminal Court o ICC. Matapos lumiba ng ilang buwan, Kapal din ang mukha, ano? Puta, wala yatang matino sa ano ito. Puro mga boss. Pero yan nga, ano, paulit-ulit. No? Pag ito nakatakbo, talagang napakahina na itong administrasyon na to. Sa totoo lang. Oo. Napakahina. Tsaka hindi yan tatakbo eh. Nang walang pinanghahawakan. Hindi yan pipilit na tumakbo na wala siyang pinanghahawakang alas. Oh, dahil alam niya sa sarili niya na hindi naman siya pwedeng presidente. Dahil nga yun nga, mahina ang utak. Oh. Hindi ako niniwalang abogada yan. Oo. Maaring yun nga, pumasa lang ng pumasa yan sa takot. Baka tinatakot yung mga ano dyan. Oh. Puta yung klaseng abogado yan. Hanggang pinipilit niya pa na yung tatay niya kinidnap. Hindi ba naman bugok? Meron ba kinidnap na pwede mong dalawin? Hindi naman masyado maraming utak kailangan eh. Pag kinidnap yan, siyempre iraransam yan. O kung ano dyan. Ang putang ina, napakabigat naman ng wala ano nga friend. Pero yung mga tanga, yun nga, hanggang ngayon, puro nagdadasal pa sila na uwi na rin tatay Digong nila kung ano. Ay nako mga boss, ewan. Ang hirap po na itong ito. Pero yun nga, sa galaw-galaw na itong mga ito, baka ano naman, yun ang tag dito. Parang saywar lang nila yan na para mangilag itong mga senador. Makita ng mga senador na pagka ginilti natin yan, maraming mawawala sa atin ng mga boto dahil maraming sumusuporta dito. Kaya siguro kung politically motivated tong ano to at doon sa mga ganid sa pwesto, matatakot sila, no, na pag hindi nila petakbo si Sara, yung mga boboto kay Sara, hindi sila iboboto. Di ba? Sino? Ito mga. Kung kayo mga senador, hindi kayo iboboto noon. Ano ngayon kung hindi kayo iboto? Sino iboboto nila? Sino iboboto nila? Wala naman sila iboboto dahil hindi makakatakbo si Sara. Di ba?
Mag-isip-isip din kayo. Oh. Bakit ba sila, yung mga ibang kandidato dyan, hindi naman, sinisira ni Sara, nananalo pa rin. Oh. Yun lang yun eh. Sabihin natin na guilty si Sara. Lamang sa guilty naman talaga. Imposible lang nga lang. Senador na lang nga magdadala rito eh. Pag inakwit na Senado, yun ang nagkaletsehan na. Oo. Pero yun nga, baka hindi naman pumayag ang taong bayan. Ganun na mangyayari. Papayag ba yung mga senador? Tsaka yan, ipaliliwanag nga niya mga tanga na yan kung bakit nila ina-acquit si Sara. Yung boto nila, ipaliliwanag nila. Mabuti kung kagaya ni Lito Lapid na huling boboto. Ina-quit. Sasabihin ni Lito Lapid, ina-quit nila eh. Di-acquitted na rin ako. Ganun na kadali magsalita si Lito Lapid eh. Kung sila ina-quit, di ako acquitted ko rin. Yun eh. Diba? Paliwanag sila pagdating kay Lito Lapid. Boto ko acquitted. Lang ako doon na-quit na nung mga matatalino lang namang ako igigilty ko. Yun eh. Remember, puta, 10 lang yata kailangan eh. Acquitted na si Sara eh. Kasi kailangan 16 na boto sa Senado eh. Para ma-guilty siya eh. 10 lang kailangan. Halos na bilang naman na natin eh. Nun nga yun nga ang tag dito. Ginamit yung Senado para lang pagbutuhan na mas nararapat ng pauwiin si Digong. 16 votes ang nakuha. Tapos pinadala nila raw yata doon sa ICC. Tinapon yata ng ICC sa basura. Di ba? Pag nakakita ko ng mga nakalagay, merong mga Kenrisa Hontiveros beat Sara Duterte sa 2028. Puta, nakakapanindig balahibo. Mga ganun ang mga title ng mga vlog eh. Oo. Para bang walang nangyayaring impeachment trial. Parang walang kasalanan tong sa Sara Duterte at makakatakbo ng presidente presidente. Puta. Ewan ko mga friend. Mag-collab na tayo. Itong sakit sa ulo. Konting patawa naman. Sipain ko po sila, mon. But you said a while ago that if somebody will sponsor your fare to the ICC, you will voluntarily submit yourself to their investigation and jurisdiction. Yes. Pero kung sila magpunta dito, sipain ko. But will you confirm that you are willing to submit voluntarily yourself to ICC? Punta ko doon, sipain ko rin sila. Same. A few moments later. Young Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. The surname is Duterte. Sipain ko po sila, ma'am. Ito pa, pang-alis stress. Grabe no, ang lupit talaga ng US no. Tingnan nyo, 43 billion ang ginastos nila sa unang araw pa lang yan ng digmaan. Pero mas malupit ang Pinas. Bilyon-bilyon ang nawala. Wala namang digmaan. Grabe no, ang lupit talaga ng US no. Tingnan. Ito pa, magandang pakinggan. Isang taon ka na dyan sa The Hague. Gusto namin na manatili ka na dyan hanggat hindi mo sinasagot o pinananagutan ang iyong mga kasalanan. Crime against humanity. Sana mabuhay pa siya ng matagal dahil malapit na rin ang birthday niya. Kasi gusto natin siyang i-spend yung natitirang buhay niya sa kulungan. So, may spend the rest of your life in jail. Take your time. Happy anniversary. Sana diyan ka na mabulok. Mananagot ka sa lahat ng EJ case laban sa kabataan at sa ginawa mo kay Frenchie May at lahat na mga mamamahayag. Marami siyang nasalanta na mga katutubo. Marami din siya nasalanta na mga mahihirap na mamamayan. Kaya magtiis ka dyan, Duterte.
At wag mo nang paramihin pa ang iyong mga DDS. Merese, para sa mga lahat ng mga biktima, hustisya, no? Sana tuloy-tuloy kang makulong. Magtagal ka pa dyan and sana hindi ka na makalaya dyan. Sana pagbayaran mo yung mga kasalanan mo sa taong bayan, ano? Sana habang buhay ka na dyan. Ito isang beliw. Papasok. Kasi, tingnan ninyo, pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit anong pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didebatiin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Nilinaw ni Pangulong Duterte ang kanyang pahayag tungkol sa Diyos. Your God is not my God. Your God is my God is perfect. You're the son of God. Kung one yes, kung nasaan si Pastor Kibuloy, nasa langit. Thank you, BP. Natalo siya, tatay ninyo siya. Tingnan ninyo, pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit anong pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didebatiin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa? Takin nyo mga pre, no? Ito ang babalik, no? Mga sinatong, oo, tangina, maawa kayo. Yan, no? Kalahin mo pinatakbo ng Comelec na senador yan, may sira sa ulo. Ay, maraming mga baliw na nakatatakbo. Ano klase Comelec to? Alam nyo na nga, may diferensya sa pag-iisip, pinatatakbo nyo. Hinahayaan nyo tumakbo. Wala talaga Pilipinas. Wala mangyayari dito. Hanggang ganyan ang klase ng eleksyon. Oo. Kaya itong yung mga na yan, mga nagsisip-sip kay Sara Duterte na susuporta sila. May alam yan, hindi naman ganun kabobobo yan eh. Para sumuporta sila, sa alam naman nilang hindi naman po pwede. Pero kung meron silang naaamoy na wala nang katalo-talo, kung makakatakbo to si Sara Duterte, susuporta nga ito mga to. Oh. Baka yun din na maging boto nito eh, 32 million. Baka hindi nagagalaw ang kamada. Magkulab na tayo. Basta yun lang tayo mga friend. Pag ito inakwit ng Senado at pumayag ang taong bayan, kayo na humukay ng libingan nyo. Paulit-ulit His Excellency. Pag ito nakatakbo at ito'y lumusot, mata mo lang walang latay. Librado Ludovico, shout out. Good morning, Karoks and all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Only in the Philippines na may vice presidente na baliw. Kasi sila ay pamilya ng mga baliw, anak ng putik. Yan malinaw pa sa sikat ng araw. Ang mga salaping ninakaw, kinulimbat, dinugas ng mga hayop na pamilyang ito. Tamaan nawa kayo ng kidlat. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Jokiano, Karoks, kung may pamilyang banal, si FPJ, may pamilyang buwang. Jokiano naman. Napanood ko yan, pamilya banal ni FPJ, oo. Pero hindi, palabas na may pamilya buwang. Hindi na kailangan palabas, di ba? Baka walang manood. Kalat ni Baya, shout out. Pastor Jun Lagon, magaling ka na ba? Pwede na tayong magkwentuhan ng 2 oras. Retiring soon, shout out Boss, kung lulusot si Inday sa 2028, ayoko nang mag-retire dyan sa atin. Patay tayo dyan. Wish ko lang ang mga botante ay matuto na. Sana din ang kuhaning pagbilang ng boto ay ang US. Magaling ang walang IT na Pinoy ang hahawak sa mga computer. Sana ganun nga. No? Retiring soon. Baka tapos na naman ng kamada. Putang na. Mantakin mo.
ganyang klaseng vice presidente, mataas ang rating, may trust rating pa, ng putang ina, ano meron? David Allen Mendoza, kaya nga po Ka-Warrior, sa 2028 ko, planong mag-retire sa atin, sa Pilipinas, pero kung may sayad na presidente ang magpapatakbo ng bansa, ay dito na lang ako sa US of A, magtitiis. Ano nga gagawin nyo dito? David Allen Mendoza, good evening po, Karox. Hanip po 16 pa lang abogado ni Sayad para sa impeachment niya. Parang di ko po naririnig yung pangalan ni Jimmy Bondoc. Mukhang walang bilib si Sara Ding Potpot sa Sayad Sara Ding Potpot Sayad sa kanya. Tayo na, baka retoke rin yung niyan. Malakas yung Jane Labayna, shout out. Jimmy Bondoc, bakit naman isasali sa 16 na bigating abogado ay napatunayan na ba si Bondoc? Liban sa pumutak ng pumutak. Parang may diferensya rin no? Tangina, ano ba yan? David Allen Mendoza, Karox, sino bang ali ang nananalangin sa ating Diyos? Nabuang na din po. Lahat ng nananalangin para lumaya si Digong, buwang. No? Diba? Sa akin palagay po ay ipinaubaya na ng ating Diyos si Digonggong kay Taning. Yun nga. Kasi hanggang ngayon po ay walang pagsisisi ang taong yan kahit inutil na siya. Totoo, David. David ulit Karox, gutom na din yang si Mike Defensor na makasandok sa kaban ng bayan kaya nagkakaganyan na siya. Naiipit na kasi yung anak ng puo nila at binubusuisi na din ang mga budget ni Sayad kaya di na sila makapangupit. Totoo yun, David. Sumagot na naman si Friend Jane. Super inggit na inggit ka mo, biruin mo nga naman, pag si Sara Di Lulu ang naging presidente, tiyak, bundat na bundat ang DDS at magiging malnourished ang mga mamamayan. Sigurado yan. Talagang naka PBBM ang bola His Excellency, may 2 taong ka pa. Napakasimple naman ang iyong gagawin. Salin lang Lahat ng sobra sa salin na kanilang mga isinabmit, kasalanan nila yan Sila ang nagsubmit na kanilang salin di ba? Lahat ng sobra doon na hindi may paliwanag sa gobyerno. Di ba? Pinris mo na yung mga ni Kibulok. Agad nandun lang naka-freeze, hindi I-auction mo na rin. Di ba? At yung Kingdom, inspeksyonin mo na mabuti yun, baka marami kang makikita sa oblo nun. Sa totoo lang, maraming makikita doon. Kaya nga pinalabas na yan si Baliw Sumuko ka na, tanga, sabi nung kanyang amo. Baka ano pa makikita dyan sa hahalughugin ni Torian. Ganun na nangyari doon Kaya lumabas na yung gago. Mary Lebron, shout out. David Allen Mendoza ulit. Swerte naman si Kibulog na di siya pwedeng ibigay sa FBI through extradition. Pero gutom naman siya sa tawag ng laman. Ano na po kaya ang nangyayari doon sa chika babes niya? At sino nga po pangalan nun? Ang ganda yun, di ba? Chika babes niya. Ay, naalala ko na si Stefan. Stefan Ibarra pala. Inaalagaan ni Pacquiao simula pagkabata para asawahin lang paglaki. Bata pa raw yata, binabarukbok na Hilaw pa. Shirley J. Sir, shoutout. Hay, naku. Basta pag yan ang nakalusot, si Inday Lustay, sa impeachment, Karox, ay talagang napakahina talagang presidente si PBBM. Di ba? Grabe ang dami ng pera ng mga Duterte. Sinagad talaga nila ang pag-iipon ng kwarta. Lumalangoy sila sa pera. Karox? Talagang lumalangoy. Baka may sulbabida pa. Baka malunod sila sa dami. Tsaka pinwesto nila. Lahat. Supreme Court. Lahat. Puro tao nila MCL, shout out. Hindi lamang dapat kaso gawin sa inyo, mga kampo ng demonyo, kundi ibitay patiwarik at ipakagat sa mga ahas, mga animalis kayong kampon ng mayari
ng president ng impyerno. Totoo. Friend Shervin Cepeda, shout out. July 7, Alcantara. Christian Sen, Annalisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend, ha? Sabi ni Friend Shervin, ese Rox, wala stick talaga to. Ba, ikaw na. Sa lulupit po ng mga tagapagtanggol ng kalawakan, pag yan naman po, di po nila napataob sa depensa ang House of Congress. Ba, di pala di Campanilla, dapat itawag sa kanila Xerox, Attorney Pulpul di Mantiquilla pala. Akalain mo po Xerox, sabi ng tatay nila, sila mahirap lang, walang pamasahe sa eroplano, pero hanip sa mamahal ng bayad sa kanilang mga top of the line ng mga abogado. Grabe, di ba Xerox? Kaabang-abang ang sagupaan ng mga matitinik ang utak sa Kongreso versus bukbok di Campanilla panlaban sa depensa. Magkakaalaman po talaga Xerox kung sino ang lulusot o lulublob sa umunoy ng Echas. Totoo yan, Tia Delica. Abangan po natin Xerox ang fight of the century, pero maniwala ka Xerox, panay nalaklak ni Madam Puday ng Lusartan sa nervyos. Ako sa tingin ko, Prince Shervin, hindi yan nervyos. Kanya Kongreso, yun ang nasa tuktok niya. Ha? Hindi siya pababayaan ng mga congressman. Ha? Ang mga senatong. Ha? 3J Show po. Hello, Sir Rox. Siyempre, si Defensor ay nasa likod ng 18 Marines na yan. At alam yan ni Marcolecta. In cahoots ang mga DDS dyan. Naturuan na rin ni siyempre at 18 Marines na yan. At bayad dyan. Alangan namang isusubsob nila ang buhay nila ng libre. Totoo yan. Kaya nga malalaman natin, 3J Show, kung gaano katibay itong mga ombudsman, mga NBI, ha? Kanina, nilusob ni Defensor sa Tupaksyo yung NBI, ha? Sila pa sinermo na ni Tupaksyo. Napanood niyo ba? Bukas papanood ko sa inyo. Tangina na, NBI, lulusubin ni Tupaksyo. Tapang si Tupaksyo. 3J Show po ito. Sabi ni Defensor, bakit daw pati asawa niya nadamay? Tulongges pala ito si Defensor. Tagal na. Natural damay siya kasi sasakyan niya ang pinagamit niya sa 18 Marines. Alangan namang di alam ng asawa ni Defensor to. Ito talagang si Defensor, hindi nyo kasi inaayos ang script, padalos-dalos kayo, wala kayong contingency plan, bara-bara kayo. Ayun nga. Ang buong akala kasi nung dalawang tanga, putang na. Pag nagreklamo yung 18 Marines, patatawag na si Marcos, si Martin Romualdez at para imbestigahan na. Talagang mga may sira rin sa ulo talaga mga putang na. At Xerox, ito pala si Defensor ay tagatago ng DDS witness. Kapag pumapalpak ang mga plano nila, siya daw ang nagtatago kay Ortesa ba yun? Ortesa yata. Yung witness si Marcolecta na parang bula na nagwala. O, di ba? Eddie Luna, shout out. Christian Cheng, shout out na ka. Sabi 3J Show ulit to. Xerox, ang kapal ng face ni Bato, no? Abay, nakakuha pang sumulat kay Tito Soto, nagre-request na magamit daw niyang pamilya niya ang mansyon, Baguio, yung Senate Mansion sa Baguio raw. Aray ko po, antindi ng apog ng batong ito. Habang nag-golf daw siya, magamit ng pamilya niya ang mansyon. Saan ka pa, Xerox? Ganun kakapal nga mga pagmumukha. Baliw. 3J Show ulit to. Wow, si Sarah Jing 18 ang bigating abogado na kinuha para sa kanyang impeachment case. Super dami talaga ang datong, ha. Parang balon lang ang pinagkukunan ng datong. Oh, ang lalim, ha. Ang sabi ni Sarah di naman daw sila nagwo-worry sa impeachment, pero 18 ang abogado. Di ba halatang nervous si Sarah para tambakan ng bigating mga abogado ang Congress? Kung talagang di worry si Sarah sa impeachment na yan, si Atty. Porton lang sapat-sapat na. Super bigating abogado na yan. So, ang ibig sabihin ba di kakaya ni Atty. Porton, ipapanalo ang kaso ni Sarah at talagang lahat ng
bigating abogado sa Pinas, kinuha niya. Ano para sindakin ng Kongreso? Yun. Kahit pa 100 bigating abogado, kapag si Lord ang kumilos, tiklop lahat ang mga yan, sinabi mo pa, friend. Tsaka napaka-imposible. Kaya dapat ang taong bayan, humanda kayo dahil pag ginago ng Kongreso at saka ng Senado itong impeachment na to, putang na, kayo na impeach parang ginawa nyo kay Erap noon, di ba? Jet TV, shout out. Kahit ilang pang abogado, kuhanin ni Sara, for sure impeach ito. Talaga may impeach. Ang problema, tol, Senado, kakapal ng mukha ng mga putang ng mga yan dyan. Basta lang sigurado lang dito. Kung sino yung mag-a-acquit dyan, no, na mga politiko, mga kampo ng demonyo. Wala nang iba yun eh. Kasi sinabi na nga yan, siya presidente ng Satanas ng impyerno, di ba? At yung tatay niya naman, sinabi ng tatay niya na talagang sa impyerno niya gusto mapunta dahil maraming chicks, di ba? Jane Labay na ulit. So, Rox, dapat talagang madisbar itong si Topacio. Napaka-super laswa ng bibig, hindi madisbar kundi maparusahan ng kalikasan. Kung hindi madisbar, kundi maparusahan ng kalikasan. Totoo yan. Marilo Castro, shout out. Grabe, shocking naman. Tila gustong gulatin ng mga prosecutor, the lower house, pero huwag maliitin. Ang galing nila. Baka ikaw ang makonvict. Diba? Retiring soon ulit. Boss, may babala si Inday kay General Torres. Sinabi niya, conserve energy, don't carpooling, at huwag magbisikleta. Yung huwag magbisikleta, malalim yun para sa akin kasi nagbibisikleta si General Torre papasok at pauwi ng work. Baka may binabalak si Inday kay General Torre. Sana mag-ingat si General Torre. Hindi lang si General Torre. Maski sila Atty. Claire Castro, lahat yan. Hindi pa naman nadidismantle yung tag dito. Davao Death Squad, buhay na buhay. Di ba? Brother Elias Isyo, shout out. Friend Ivy Bingson, Dolor Garcia. Eman Escalonanak, shout out Brother Elias Isyo. Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Ay nako. Lunes, pinagsasabit na si Sayad ng kanyang sagot sa mga akusasyon sa kanya. Di ba? Malalaman natin. Pero tansya ko, baka hindi nasasagot yung buwang. Di para i-forward niya sa Senado. Alam ko naman talo ako sa Kongreso. Ba't ko papabayaan, di ba? Pero sana nga, ituloy naman ang Kongreso. Maski na hindi na sumasagot ito si Sayad. Ituloy ang investigasyon. Mga bank accounts dapat nabuksan. AMLAC, lahat kasi nahawakan nila. No? AMLAC, COA, DOJ. Nung panahon ni Digong, no? Tangina, Pag nagsampa ka ng kaso, dismiss. Lalo-lalo na sa... Ay, nako. Yung El Chapo, panood ko yung buhay ni El Chapo. Puta, daming pera pala ng El Chapo. Nakakulong siya ngayon. Nakakulong siya. Ilang life imprisonment ang niya. Sa, Florence ba yun? Yung pinakamahigpit na, hindi ka talaga wala ka katakas-takas. Pero yung El Chapo, hawak niya ang gobyerno. Nabibigyan niya ng bayad yung mga, nababayaran niya yung mga politiko. Oo. Kaya itong si El Digong, siya ang gobyerno. Kaya tuloy-tuloy. Oo. Marami na naman mga shabu-shabu, no? Meron na naman daw na kulang-kulang 1,000 kilong shabu na bumangga raw yung speedboat. Tapos, kinuha na naman ng Navy ba yun? Basta na kung